Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si Abelardo, District Engineer Abelardo Calalo ng First Engineering District ng Batangas. Ito yung distrito rin ni Congressman Leandro Libeste. Itong si District Engineer Calalo, ito yung nahuli na na entrap na nagbibigay ng suhol o bribe na 1 million, 1.2 million kay Congressman Leandro Libeste na hindi tinanggap ng batang congressman. Kasi sabi niya hindi siya papayag. Ang sabi ni Congressman Leandro Libeste, 180 to 360 million ang inaalok daw sa kanya ng sabi daw nito ni District Engineer Calalo, hanggang sa ganung amount kayang magbigay ng mga contractors basta't itigil niya lang yung pag-iimbestiga doon sa mga anomalya sa mga flood control at iba pang infrastructure projects sa distrito niya. Ito kasing si Congressman Leandro Libeste, kalaban nito nung sa pagka-congressman, si Eric Buhain, yung international champion na swimmer, si Eric Buhain. Ito kasing si Eric Buhain nakapangasawa sa mga ermita. Anak ni dating Executive Secretary nung panahon ni Gloria, si Eduardo Ermita. Kaya lang natalo na yon si Eric Buhain, nanalo itong si Leandro Libeste. Dahil nga dito sa mga anomalya sa flood control, iniimbestigahan nito ni Congressman Leandro Libeste at binisita niya, nakita niya maraming mga substandard projects. Wala naman siyang sinabi na may ghost project, pero mga substandard, sira-sira na, kagagawa pa lang. So, inaareglo sana di umano siya nung district engineer. Parang itong district engineer kausap yung mga contractors at willing silang magkontribusyon ng hanggan daw sa sabi ni Congressman Leandro Libeste from 180 million to 360 million. Willing daw. Tapos pauna na daw yung dala-dala niyang 1 million, 1.2 million. Pagbigay niya ng 1.2 million, inaresto siya. Entrapment. Entrapment. Kaya nakasuhan siya ngayon. Nakasuhan siya itong si District Engineer Calalo. Pero nung una, sabi ni Congressman Leandro Libeste, nagpapaabot daw itong si District Engineer Calalo na willing mag-cooperate. Sasabihin niya na raw ang nalalaman niya. Natuwa naman si Congressman Leandro Libeste. Sabi niya, kung magko-cooperate siya, salamat. Pero, pinag-iisipan, pwede itong maging state witness. Pero ngayon, ang latest, nag-submit ng counter affidavit itong si District Engineer Calalo. Sabi niya, hindi totoo yun. Yung mga akusasyon daw sa kanya, mga aligasyon, hindi daw totoo yun. Ang nangyari daw sa kanya, hindi entrapment, instigation. Mariing itinanggi ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo ang reklamong korupsyon at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa laban sa kanya ni Congressman Leandro Libeste. Sa inilabas na statement ng kampo ni Calalo, iginiit niya na hindi siya kailanman nagtangkang mag-alok ng pera kapalit ng pabor kay Libeste at mariin din niyang pinabulaanan ang mga pahayag na iniuugnay sa kanya ang mga umano'y irregularidad ng mga kontraktor at dating Congressman Eric Buhain. Ayon pa kay Calalo, mismong si Congressman Libeste ang nagpumilit magtanong tungkol sa bidding at contractor sa distrito. Binigyan din ni Calalo na siya ay biktima ng instigation at hindi ng entrapment at nanawagan ng patas at makatarungang pagtingin sa kaso. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, magkaiba kasi yung entrapment sa instigation. Ang entrapment, kapag in-entrap ka at nahuli ka sa akto, yung mga ebidensyang nakuha sa'yo, magagamit laban sa'yo. Kasi entrapment yun eh. Pero kung instigation, yung ebidensyang nakuha sa'yo, hindi pwedeng magamit laban sa'yo. Kasi in-instigate ka eh. Yung entrap kasi, dati ka na talagang may intensyon gumawa ng masama. Yung krimen na gagawin mo, talagang ginagawa mo na yun, in-entrap ka na lang, hinuli ka na lang. Yung instigate, hindi mo naman planong gumawa nun, wala ka namang intensyon nun, nilur ka, kumbaga,
anong tawag doon? Inano ka? Hindi ka gagawa ng masama kung hindi ka sinabihan na gawin yun. Ibig sabihin, hindi galing sa iyo yung intensyon na gumawa ng masama. Doon kasi o ng krimen. Doon kasi sa entrapment, gumagawa ka ng krimen, nahuli ka, inuktuhan ka lang. Pero dati ka nang may intensyon na gawin yon at ginagawa mo ngayon. Sa instigation, hindi. Wala kang noon. Wala kang plano noon. Kaya lang, nilur ka, pinapasok ka, kumbaga. Ang sabi kasi ni District Engineer Calalo, tinanong daw siya ni Congressman Libeste, magkano naman ang kaya nilang ibigay? Kaya, halimbawang ganito ang magkano? Kaya ba nila ang ganito? Ganitong percent, ganyan. Parang pinapapasok siya ni Congressman Leandro Libeste. Galing daw kay Leandro Libeste yun. Hindi daw galing sa kanya. Kaya hindi daw yun entrapment. Instigation yun. Totoo nga naman, sa amin sa pag-aaral ng batas, kapag instigation, hindi makagamit yung ebidensya doon. Illegal yun. Mali yung instigation eh. Pwedeng mapalibre doon yung akusado. Pero pag entrapment, magagamit yung ebidensya. Ang sinasabi, kaya lang ang abogado kasi dito ni Calalo, si Attorney Raymond Fortun, Batikanong lawyer yan, alam naman natin. Saan kaya kumuha ng pambayad diyan si Calalo? Anyway, ang sinasabi ni Calalo, hindi totoo yung mga aligasyon sa kanya. Ginamit daw siya sa political agenda ni Leandro Libeste. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yung unang sinabi ni Leandro Libeste na pwedeng maging state witness ito at magko-cooperate, mukhang wala na. Talagang lalabanan niya na ito ni Leandro Libeste. Dapat patunayan niya na totoo yung sinabi niya. Kasi lumalabas dito, in-instigate siya eh. Ginamit lang daw siya sa political agenda ni Leandro Libeste. Yan yung twist dito sa nangyaring ito sa Batangas. Abangan na lang natin ang mga susunod pang mangyayari. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.